Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Para sa mga kababangon pa lang, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Biyernes. At mula pa rin sa ating weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, magiging maulan ba today at ngayong weekend? Good morning, Maui, at good morning mga kapatid. Weather update po muli tayo. Silipin muna natin ang pangkalatang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa ngayon, naapektuhan po tayo ng ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Yan po ang nagdadala ng mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa ilang areas ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Eastern Visayas, maging dito po sa Palawan. At ito nga pong Intertropical Convergence Zone, ang kadalasan pinagmumula ng mga low pressure area. Banda dito sa labas ng ating par, meron tayong binabantayan dyan grupo ng mga kaulapan o cloud cluster na inaasahan natin na posibleng magpaulan dito po sa ilang bahagi ng ating bansa in the next few days. Maliban dyan, ito pong easterlies ay nagdadala pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Mataas pa rin po yung ating heat index pero napapadalas na po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Kasabay na po yan ang ating papalapit na transition period papuntang hanging habagat or southwest monsoon. Dito sa Metro Manila, sa may mga lakad, ngayong weekend, maliwalas naman ang panahon natin relatively, lalong-lalo na po sa umaga at pagsapit ng tanghali, magiging mainit pa rin po ang ating panahon at mataas pa rin po yung ating heat index. Paghandaan pa rin po natin yan, pero sa kabila po niyan, dumadalas na nga po yung ating mga pag-ulan or thunderstorms. Yan po ay nangyayari kadalasan tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lakad nga ngayong weekend, magpapatuloy po yung ating mga maliwalas na panahon at possible po yung ating mga thunderstorms, lalong-lalo na ngayong darating na Saturday at Sunday. Kaya ugaliin na po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa unahan para makapag-ready tayo, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. Dito naman sa area ng Cebu, ganun din po ang ating aasahang panahon. Medyo mas mataas ng bahagya yung ating tsansa ng pag-ulan na thunderstorms. Dulot naman yan ng ating tinatawag na easterlies at magpapatuloy yan ngayong weekend. Magiging mas maulap po ang ating panahon at possible po yung ating tinatawag na scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Thunderstorms naman ang ating paghahandaan dito po sa areas ng Mindanao dahil po sa epekto ng ating Intertropical Convergence Zone. Although nagpapakita minsan ng ating araw, mas maulap po ang ating panahon at mataas ang ating tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. Magpapatuloy din po yan sa ngayong weekend, kaya sa mga may lakad at bibiyahe, dyan po sa may area ng Davao at sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao, maghanda po tayo at mag-ingat sa mga possible effects ng ating mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ating Intertropical Convergence Zone. Sa kabila po ng mas madalas na pag-ulan tuwing hapon at gabi, hindi pa rin po nagdedeklara ang pag-asa ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ngayon, balikan na natin ang mga criteria ng pag-asa para mag-declare po sila ng onset ng rainy season o yung opisyal nga na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Unang-una, dapat po nakapagtala po tayo ng at least 25 na millimeters na pag-ulan sa loob po ng 5 araw. Yan po ay halos 2 balding tubig sa loob ng 1 square kilometer na area. At dapat sunod-sunod po yan, at least 3 consecutive days po yan. At dapat maitala po ang mga pag-ulan na yan sa areas na nasa ilalim ng Type 1 climate. Ito po yung mga areas na nandito sa western section ng ating bansa, yung nakatapat sa may West Philippine Sea. Kasama po dyan ang Metro Manila, yan po ang mga areas ng Lawag, Vigan, Dagupan, Iba, Mindoro, Metro Manila nga, Batangas, Iloilo, Nueva Ecija, Pampanga, kasama na po dyan ang area ng Subic, Palawan. O mostly nga, ito pong mga areas na kulay pula, yung nandito sa may western section ng ating bansa. At dapat 50% o around 6 to 7 station po dyan ang makasatisfy noong criteria number 1. At syempre, dapat yung ating hangin ay nagbumula sa west, southwest, o yung tinatawag nga nating hanging habagat. By that time, maaari na pong magdeklara ang pag-asa na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan if masatisfy na po ang mga criteria na yan. At bonus po, bonus na tip, kadalasan natitrigger po yung ating onset ng rainy season o pagsisimula ng tag-ulan kapag may dumadaang bagyo o low pressure area na humihila sa ating habagat o southwest monsoon. Kaunting morning kaalaman muna para sa mga nag-aagahan ngayong umaga. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin. Happy Friday po mga kapatid. Ako po ay laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.